Low risk. Ito ang latest assessment ng World Health Organization sa hantavirus outbreak na naitala sa isang Dutch luxury cruise ship. Nasaan na nga ba ngayon ang barko na ito at ang mga pasahero? Alamin natin sa agenda report ni Kevin Manalo mula sa the Netherlands. 8 kaso ng Andes variant ng hantavirus ang nakumpirma na ng World Health Organization. Last Saturday, the United Kingdom notified WHO under the international health regulations of a cluster of passengers with severe respiratory illness on a Dutch-flagged cruise ship, the MV Hondius, which had traveled from Argentina to Capo Verde. The species of hantavirus involved in this case is the Andes virus, which is found in Latin America and is the only species known to be capable of limited transmission between humans. Sakay ang halos 150 katao. Bumiyahe ang Dutch luxury cruise ship mula sa Argentina patungong Cape Verde. April 6 nang dumaing ng headache, abdominal pain at diarrhea ang isang 70-year-old na Dutchman hanggang sa mamatay sakay ng cruise ship noong April 11. Noong April 24, bumaba sa St. Helena, isang remote island sa Atlantic, ang 69-year-old niyang asawa na masama na ang pakiramdam kasama ang 11 yumaong pasahero. April 25, nahimatay sa Johannesburg Airport ang ginang at namatay din kinabukasan. Kasunod nito, 2 pa sa mga pasahero ang nagkasakit at matapos makuha ang mga sample, doon na nakumpirma ang hantavirus. Isa sa kanila ay namatay na rin. 4 na iba pa ang nahawa pero nasa stable na kondisyon. Nakipagnegosasyon ang WHO sa Spanish government para pansamantalang kupkupin ang cruise ship sa Canary Island habang isasagawa ang medical assessment sa mga natirang pasahero. Ang Andes variant ng hantavirus ay mula sa infected rodents gaya ng daga. Maaring makuha ito sa ihi, dumi o laway. Bagamat may mga agam-agam na maaring kumalat ang sakit, tiniyak ng WHO na hindi ito maihahalin tulad sa coronavirus. Limited outbreak ang sitwasyon at tinawag nilang mababa ang public health risk ng sakit na ito. But this is not the same situation we were in 6 years ago. It doesn't spread the same way like coronaviruses do. It's very different. It's that close, intimate contact that we've seen. Inaasahan ng WHO na sa mga susunod na araw, madaragdagan ang bilang ng mga kaso dahil na rin sa isinasagawang contact tracing at testing sa mga pasaherong nakasabay ng ginang na namatay. Ayon sa Dutch National Institute for Public Health and Environment, ilan sa mga posibleng sintomas ng Andes virus ay mataas na lagnat, hirap sa paghinga, na maaring mauwi sa malalang problema sa baga at puso. 30 to 50% ng mga nagkasakit ay namatay. Pero bagamat posible, bibihira ang human-to-human transmission. Para sa agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, Amsterdam. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.